ito, mas papakinggan nyo. Kasi yung 1,000,000 kinikita niya buwan-buwan. So bago ko siya ipapakilala, so i-introduce ko muna siya ng sobra. Kung resultado ba dapat pakikinggan? Yes. Siya lang naman ho magbibigay kung paano sisimulan itong negosyo na to. Magbibigay siya ng tips. Kung magbibigay ng tips, kailangan subaybayan. Tama? Siya lang naman ho, babae, napakaganda, grabe. At teacher by profession, grabe. Kung kumita ako ng 1,000,000 isang taon, siya kumikita ng 1,000,000 buwan-buwan. 4 ang kotse. Grabe guys, isa na doon yung Mercedes-Benz na sports car. Tama, di ba? Isa din po siyang Millionaires Club member. Grabe. Kung grupo lang, grabe, sobrang laki. Sobrang laki. Yung nag-present kanina at ako, under po kami sa organization niya. At lahat na naging speaker dito kanina. Grabe, isa na po kami na hinahandle niya, mentor ng mga mentor. Hindi kami maging malupit kung hindi dahil sa kanya. Siya lang naman Millionaires Club member. Grabe. A Hall of Famer. Grabe guys. And guys, siya lang naman po yung kauna-unahang napasok sa President Circle ng Unified Products and Services. And guys, grabe. Siya lang naman ho yung overall top 1 ng Unified Products and Services. So grabe guys, relax, makinig. Basta tapusin nyo yung pinagsasabi nyo, yung sasabihin niya hanggang huli. Baka ito yung magbibigay kung paano mo sisimulan at magkaroon ng negosyong ganito. Grabe, sit back, relax, and listen. Let's welcome Ma'am Chimmy Labuen Handa. Grabe. Ay, grabe yan. Good morning sa inyong lahat. So, good morning sa mga viewers. And of course, palakpakan natin si Sir Dariled, napakagaling. And yung nag-present kanina ng business natin, si Lovely Gimungala. Imagine, 22 years old lang siya nung nagsimula ng business ng Unified. And ngayon, grabe na yung naitulong sa kanya ng business ng Unified. So anyway, sa mga nanonood, lalo pa yung mga hindi pa po members ng Unified. So I welcome you sa Unified Products and Services. So yung negosyo na pinag-usapan natin dito sa Zoom, dito sa live streaming, ito po yung negosyo na nakatulong sa amin. And bilang kami ay natulungan ng negosyo na to, so kumbaga we have the intention na ikwento sa inyo, baka sakaling nagdasal ka rin nung nakaraang buwan, nakaraang taon, nakaraang linggo, kagabi, na you are asking for an opportunity na paano ba kumita na habang nasa bahay, lalo pa ngayon na naka-pandemic tayo, right? So, we have the intention na ikwento sa inyo, i-share sa inyo, baka sakaling matulungan din kayo, gaya ng naitulong sa amin. So anyway, alam ko excited na kayo na paano ba umpisahan yung negosyo ng Unified, na napakaganda ng negosyong Unified, right? So, kikwento ko muna kung paano ba yung isang Chimmy na taga Gensan napadpad sa mundo ng network marketing. So I am Chimmy from Gensan. Teacher ako gaya ng nabanggit ni Sir Led. Okay? So I am a teacher by profession. So sa mga kapwa ko teachers dyan, alam ko na, alam niyo yun, mahal natin yung trabaho natin. Kaya lang sometimes, it's not all about passion na lang. It's about paano ka ba talagang makakatulong. Okay? Makakatulong sa mga kumbaga sa pamilya mo, okay? So, at the end of the day, it's not about passion, it's about magkano yung laman ng bulsa mo para hindi lang yung needs yung may provide, kundi pati yung mga wants kaya nating ma-afford, right? So, ako ay isang teacher by profession, so 3 years ako nagturo. As a matter of fact, yung nag-intro kanina si Erven, so yung dating nagtrabaho sa bangko, okay, siya ay naging estudyante ko noon. So, math yung tinuturo ko. So, nung hindi masyadong maganda, yung na-realize ko na I'm not getting any younger and parang feeling ko napapag-iwanan na ako, feeling left behind. So sabi ko, hanap ako ng greener pasture and somebody told me na if itutuloy ko daw, walang mali sa pagtuturo. I'm not against employment, pero pag itutuloy ko daw yung pagtuturo ko and alam mo yun, if I want to see my future, tingnan mo daw yung nauna sa'yo. So tinignan ko yung mga teachers ko kasi bilang ako ay public school graduate ako, nung elementary, nung high school, pati nung college. So, malamang sa malamang, kilala ko yung mga teachers ko na government employed, okay? So, wala akong nakita, okay? Wala akong nakita na
teacher na yumaman sa pagtuturo lang. So, sabi sa akin, nung kumausap sa akin, sabi niya, Chimi, you are very young, you are ambitious, okay? Pero I'm sorry to tell you, if yan yung tatahakin mo na path, parang malabong mangyari yung pagyaman na gusto mo. Kasi ma'am, sir, bilang ako ay anak ng tricycle driver and my mother is a private employed. So, 5 kami magkakapatid, sabay kaming pinag-aral, pinaglaki. Okay? So, naranasan ko kung paano yung buhay na mahirap talaga. Alam mo yung ulam, adobo, yung alam mo yun, mantika at saka toyo, adobo na sa amin yun. Ayun. So, lumaki ako na mahirap. So, I aim for ano talaga, pagyaman talaga yung pag-usapan. Ako yung isa sa paano ba yan? Gusto ko yung para basta legal, moral and ethical. So, bilang teacher nga ako, so hindi pwedeng mangyari kasi yun nga, sabi ko kanina, if you want to see your future, tingnan mo yung nauna sa'yo. So, wala akong nakita na teacher lang. I mean, na nagtuturo siya, na yun lang yung source of income niya at yumaman siya. So, sabi ko sa kanya, what else do you recommend? So, sabi niya sa akin, how about try mo mag-CPA? Okay? So, bilang ako ay nagtuturo, so sa school kung saan ako nagtuturo, meron kaming privilege na pwede kaming mag-aral, then free yung tuition. So, nag-part-time ako, teacher ako, sometimes I'm a student. Okay? So, nag-aral ako ng accounting kasi gusto ko nga maging CPA kasi sabi niya sa akin, sa Pilipinas yung CPA kumikita ng 50,000. Kaya sabi ko, di hamak na mas, kumbaga kahit papaano, mas malaki siya. Okay? Sa ini-expect ko. So, kaya naman, nag-aral ako ulit. Kaya lang, alam mo yun, may dumating sa akin na opportunity. So, na-offeran ako na pupunta ng abroad on my 3rd year sa accounting. So, pumunta ako ng abroad kahit nakinakabahan ako kasi, di ba, kasi usually naman kasi pag nakikita mo kapitbahay mo, mayroong kakakilala ng OFW, yung parents niya, yung kapatid niya, kahit pa paano, meron kang parang thinking na medyo mas nakakaluwag sila sa buhay. So, ako naman that time, excited ako, although kinakabahan kasi, alam mo yung parang pakiramdam ko, matutupad na yung pangarap ko na gusto ko maging breadwinner. Gusto ko na baka ako yung maging paraan para magbago yung buhay namin from mahirap, kasi tricycle driver, mahirap talaga. Alam mo yun, para magkaroon kami ng bonggang buhay. So, nag-abroad ako, and yung kapalit ng pera na kikitain ng isang OFW, kagaya ni Sir Led, sabi nga, di ba, usually naman ng OFW, pag tinanong mo yan, 2 taon lang ako doon. Okay? Kasi mag-ipon ako para magka-start ng business, pero most of the time, hindi siya nangyayari. On my case, ganun din. So, ang thinking ko noon, my target is tapusin ko yung kontrata, 2 taon, nasa, ako yun, noon, sa Europe, okay? So, pumunta ako ng Norway and Sweden. But, since dito sa Pilipinas, also yung underemployment, pagdating doon, of course, hindi ako teacher doon. So, dito, teacher ako, pagdating ko doon, ako po ay isang au pair. So, kung may anak sila, tulungan mo sila na take care sa mga bata, okay? And, paglinis ng bahay. So, masyado siyang malayo sa profession ko. Kaya lang, yun nga, kung saan yung pera, kahit hindi mo linya yan, kahit hindi yan yung tinapos mo, kung saan yung pera na pwedeng makatulong sa iyo at sa pamilya mo, bakit hindi? So, I dropped my pride, I swallowed my pride. Kaya lang, alam mo yun, na-depress ako doon, na-culture shock, and alam mo yun, na-homesick. So, yun yung usually na na-experience ng isang OFW, lalo na yung mga first 3 months, umiiyak, nang walang dahilan, winter noon. So, basta umiiyak ako. So, on the latter part, nung nasa Sweden na ako, nagpaalam ako ng maayos sa employer ko na gusto ko nang umuwi kasi I'm no longer happy. I mean, I am physically there, but mentally, emotionally, I'm not okay. So sabi ko ganun. So umuwi akong Pilipinas, wala akong naipon, wala akong na-invest, wala akong dala. So I don't care. Yung care ko, makauwi akong Pilipinas. So nung nandito na ako, I have to start a new life. Diba? Kasi, kumbaga, kailangan magkaroon ng silbi sa lipunan, source of income, ganun kumbaga. So, ayokong bumalik sa pag-work kasi nung nag-resign ako as a teacher, wala akong nakita. Sa loob ng bahay namin na naturo ko na yung ref na yan, half of that, ako yung nakapagbayad. Kasi, honestly, yung sahod ko noon, napupunta lang sa sarili ko because nag-aaral ako ulit. And, probinsya na ako. So, sa probinsya, alam mo yon, gano'n ka kasipag, gano'n ka katyaga, pero, I mean, marami akong trabaho doon kasi nag-tutor ako, pero mga nasa 12 to 15,000 lang. With all the mga extra tutor, extra home service na tutorial, ganun. So, ayoko bumalik ulit sa pag-work kasi baka lilipas na naman yung 3 taon at saka ko ma-realize na, oh my God,
wala akong nabili para sa pamilya ko. Wala akong naitulong masyado, okay? So, ayoko rin na mag-abroad kasi okay naman ako dun sa Sweden and sa Norway. Baka mamaya mapunta ako sa lugar na hindi okay yung treatment sa mga Pinay, sa mga au pair, okay? So, ngayon, nag-start kami ng business. Wala pa tong Unified. So, we started the business, 200,000 capital, internet cafe. To make the story short, to cut the story short, okay, 2 years pinagtyagaan, rotation run out, nalugi. So wala talaga kami kinita doon sa 200,000 na kapital na corpo namin magkakaibigan. So dahil nga kalugi na yung business, so I go back to my plan na ituloy ko na lang kaya yung pagiging CPA ko. So bumalik ako sa pag-aaral. Kaya alam mo yon nung bumalik ako sa pag-aaral ko ulit, parang masyadong matagal. Oh my God, Daddy. Yan ako. Parang masyadong matagal, mabagal yung takbo ng buhay ko. Parang matagal pa ako makatulong sa family ko. It will take me to another 2 years or 3 years bago ako talagang makabawi ba pag naging CPA na ako. So, sabi ko, Lord, I prayed hardly noong 2012. Sorry. Anak ko. So, I prayed hardly noong 2012. Sabi ko, Lord, you know the desires of my heart. Halos ginawa ko na lahat. I tried na mag-employ. So, hindi mangyayari yung pagyaman or kahit wag na lang muna pagyaman, yung makatulong ako talaga sa family ko, okay? So, tinry ko na mag-abroad, tinry ko tumambay, tinry ko mag-business, so wala nangyari. Lord, alam ko naman na itutuloy ko yung pag-aaral ko, maging CPA ako one day, pero Lord, parang matagal pa, parang mabagal yung 2 taon. So, please give me a chance, okay? Give me an opportunity na give me an opportunity na, alam mo yon na, kasi alam mo naman yung desires ng heart ko. Pag ako nakaangat, yung, alam mo yon yung pamilya ko, kasama sila, kasi hindi ka naman madamot, hindi ako madamot, hindi ka madamot, and I'm sure, yun din yung gusto mo. Yun din yung gusto mo, magkaroon ka ng break, magkaroon ka ng chance, di ba? Para matulungan mo sarili mo at matulungan mo yung pamilya mo. Kasi mahirap tumulong pag yung sarili mo mismo, kailangan pang tulungan, right? So, ayun, so, because I prayed hardly, kaya ako naniniwala talaga ako na this opportunity, itong Unified na to, this is, alam mo yung answered prayer sa akin. Kasi siguro 2 days or 3 days after ako nagdasal, alam mo yun, meron pinadala si Lord sa akin, a friend, okay, an old friend, si Edmund Cruzada CPA. So, tinawagan niya ako, sabi niya, Chim, bakante ka ba mamayang hapon? Kasi, chika tayo, kakain tayo, kasi, pupunta na ako ng Papua New Guinea next week, mamimiss kita. Yun ang sabi niya sa akin. So, bilang close kami, and sabi niya manglilibre siya sa bagong bukas na restaurant. So, ako naman, gusto ko, diba? Siyempre, gusto ko libre, gusto ko chichika, ganun. So, pumunta ako doon. So, nung nandun na po, meron siya pinakilala sa akin. Yun na yung naging mentor ko. So, sabi niya sa akin, Chim, may sinama ako noon, friend ko, Chim, Janice, this is Nor, this is Janice, this is Chim. Actually, Chim, meron kaming ipe-present na business. So, ganun yung sinabi. So, ako naman, syempre, nagmamaldita pa ako noon, kaya lang, kasi yung pinakilala sa akin, hindi ko naman kilala, di ba? So, medyo nahihiya ka naman. So, sabi ko na, sige ma'am, tuloy mo na lang. And, wala pa yung order namin. So, wala akong choice. So, nung present sa akin yung business, way back, 2012, okay? Yung present kanina sa inyo, ng napakaganda at very young, na si Lovely Gimungala Visera, okay? So, kakasal lang niya. So, yung present niya kanina sa inyo na napakaganda business, yun din yung present sa akin way back 2012. Walang pinagkaiba. Kasi yung Unified, magna 9 years na tayo, okay? So, nung present niya na yung business, gusto ko na. Alam mo yun, very excited ako. Kanina, nung nagsisimula, medyo naiinis ako kasi hindi man lang sinabi sa akin na may ipe-present na business. Kaya nung kalagitnaan ng presentation, sabi ko, gusto ko yung business na to kasi somehow this is different. Kasi di ba hindi die hard selling because the business itself is very kumbaga necessity na. Kilala na natin yung negosyo, yung mga services na nabanggit ni Lovely like ticketing, remittances, bills payment, e-loading, right? Insurances, kilala na natin yan even before na na-present sa iyo yung business ng Unified. So, alam mo yun, na-excite ako kasi kumbaga, oh wow, there's a market na. May market na siya. And to tell you honestly, hindi ako mahilig sa Facebook dati. Pero, alam mo yon, you need to adjust kung ano yung trend. So, the trending sa mga panahon natin ngayon, lalo na nga pandemic, di ba? Maraming tao ngayon naghahanap ng negosyo, somehow, na pwede silang kumita kahit nasa loob lang ng bahay. Right? Kasi, maraming bawal. So, alam mo yon, so, mga Unified members, isa kami sa, kahit lahat tayo apektado ng pandemic, pero,
somehow, alam mo yon, kahit na may pandemic, kumikita pa rin yung mga members ng Unified. And hopefully, ikaw rin ay ma-appreciate mo at ma-enjoy mo kung ano yung mga na-enjoy namin. Anyway, 8 years na po ako sa Unified. So never na po ako nagturo ulit. Actually, yung tinuturo ko dito na lang sa business ng Unified, tinuturuan ko yung mga magiging members, kung paano magkaroon ng resulta katulad ng nagkaroon ako. Okay? For the past 8 years. And continuous yan. Okay? So na-enjoy namin ng asawa ko. And of course, yung anak ko, mayroon akong 2 anak. So alam mo yon, so grabe yung naitulong sa akin ng Unified. Okay? So honestly, nung na-present sa akin yung business, even ikaw ngayon nakikinig, first time mong narinig Unified, aminin mo, maganda siya. Sobrang ganda, right? Sobrang ganda. Imagine mo, saan ka makakahanap ng business na may Android phone ka na, nagfi-Facebook ka, kaya lang wala kang idea pa paano ka kumita habang nagfi-Facebook. Ito yung pwede. Ito yung isa. Sa ma-recommend ko sa inyo na, wow, pwede na habang nagfi-Facebook ka at may Android phone ka at meron kang Wi-Fi or data connection, pwede, okay? Pwede kang kumita, okay? So pagkakitaan mo yung Facebook at saka yung Android phone mo. Okay? So, yung 4998, honestly, 'di ba? Sa unang tingin, mahal. Lalo na sa akin kasi remember guys, estudyante ako that time, yung 2012. Pero alam mo 'yon, wag kang matigilan doon dahil sa wala kasi akong 4998. Gusto ko yung Unified. Gusto ko yung business ng Unified. Gusto kong kumita. Kaya lang ay may capital pala. Normal po may capital kasi this is a business. Okay? So yung 4998 sa totoo lang, mahal yan. Unang tingin. Pero ma'am, sir, tingnan mo po alam niyo po, nung unang tingin ko 4998, namamahalan ako. Pero hindi ako natigilan dahil sa wala akong 4998. Ang iniisip ko nun, imagine mo, nalugi ako ng 200,000. Wala namang binalik sa amin. Right? Nalugi kami. So yung 4998, iniisip ko noon, kaya kong gawan ng paraan yan. Mas kaya kong gawan ng paraan yung 4998. Kasi gusto naman natin yung mga franchise business. Kaya lang we don't have millions. Ako, wala akong millions. So yung 4998, although wala akong 4998 na hawak-hawak nung 2012 na yan, but sabi ko, mas kaya kong gawan ng paraan yan. So alam niyo po, although wala ka mang 4998 ngayon, alam niyo, pasalamatan niyo kung sino man yung nag-invite sa'yo, sino yung nag-send sa'yo ng link para mapanood mo yung yung meron sa Unified. Okay po? So nagsimula lang po lahat. Okay? Ang una mong gagawin, you need to decide. Okay? You need to decide. Huwag ka mag-decide na, wala kasi ako 49, hindi na ako mag-Unified. No, you have to decide. Magde-decide ka, it's either a yes or a no. Napakinggan mo yung Unified. Okay? It can be second time, first time mo napakinggan yung Unified. Alam mo, magde-decide ka lang ng yes or no. Yes, gusto ko, mabago na rin yung buhay ko. Yes, kaya ko naman gawin yan. Kasi nagpi-Facebook na rin lang ako. Gusto ko rin kumita habang nagpi-Facebook. Okay? So yes, kasi gusto ko rin magbago ng takbo ng buhay ko. Kasi kung nagbago yung takbo ng buhay ko financially, okay, magbago rin ang takbo ng buhay ng family ko financially. Right? And yes, kasi kaya ko, kung kaya ng iba, kaya namin, kaya mo rin. Ganun siya ganun lang kasimple. Okay. Dahil yes, okay, so you need to try. Okay? Wala na, alam mo, maraming hindi po pwede na nag-decide ka ng oo pero hindi ka nag-take action. Okay? So you need to take action. You need to try it kasi paano mo malalaman na ang cake ay masarap kung hindi mo susubukan? Paano mo malalaman nakikita ka dito kung hindi mo susubukan? So same lang ginawa ko, sinubukan ko kasi how will I know na ito na yung sagot sa pinagdasal ko kung hindi ko siya itatry. Okay? So you need to try it. When you try, of course, normal po yun na kasi syempre, di ba? Pwede mo idahilan sa akin na pandemic, so mas priority mo ngayon, yung konsumo, etc. Ang tanong kasi, kung hanggang kailan aabot yung pangkonsumo. Kaya nga, dadagdagan natin yung source of income para makasustain, okay, continuously. Okay, so ganun siya. Then, pag mag-try ka, dalawa lang yan, although medyo may nagdududa, nakaka-feel ka ng takot, okay? Pwede kasing, ma'am, kasi baka mag-fail ako. Okay? Baka kasi malugi. Ganun siya. What if mag-succeed ka dito? Pwede ka mag-fail, pwede mag-succeed. Okay? So, wala pa naman ako nakilala ng successful na tao na ba't ka naging successful, sir? Kasi alam mo, dudang-duda ako nung simula. Hanggang ngayon, dudang-duda ako. Alam mo yon? So, alam mo yon, pagdudahan mo rin yung duda mo. So, you have to try it.
Try mo kasi what if yung nangyaring result sa akin, sa amin ni Sir Led, sa amin ni Lovely, ay pwede rin mangyari sa'yo. Kasi remember guys, kami, nagsimula lang din na napresentahan ng business. Alam mo yun, nagsisimula yan sa, kumbaga, labanan to ng gaano kakabilis mag-decide. At labanan to kung gaano mo ba gagawa ng paraan para mabuo, para makapagsimula ka na ng magbi-business ng Unified. Okay? So, ito try mo. Kasi naisip ko nun, what if pala? Okay? Kasi 2012, remember guys, 2012, marami pong mga scam na companies. Alam mo yung fly by the wing. Kahit kinakabahan po ako kasi first time ko po na company yung Unified, alam mo yun. Pero kahit pa kinakabahan ako at medyo may nararamdaman ako na duda na what if this is a scam. So alam mo yung ginawa ko, anyway, 15,000. Gagawin ko ng paraan, what if? Yun yung iniisip ko, what if? Ito yung pwede magpabago ng buhay ko. So guys, 8 years na po ako sa Unified. So buti na lang, alam mo yan, hindi ko pinairal yung baka mag-fail ako, hindi ko pinairal yung kaba, hindi ko pinairal yung takot, duda, pinairal ko na what if. Ang isipin mo, what if? What if mangyari din sa'yo na dahil nagawa ng paraan yung 4998, alam mo yon, yung 4998, ano ba binalik sa akin ng Unified? Pinangutang ko yung 4998. Okay? Pinangutang ko yung 4998, pero ang binalik sa akin for the past 8 years na, kasi 8 years na po ako sa Unified, alam nyo, binigyan ako ng house and lots, hindi isa, 3. Okay, and we have different pa dyan. Yung meron kaming mini farm na nabili ni Moy, katas ng Unified yun. Okay, so from 15,000, yan na yung pinalit. And other than that, I have 4 na kotse. At isa dyan yung Mercedes-Benz. So wala po ako dito para magmayabang sa inyo. I am here para ma-inspire ka na somehow, alam mo yon, kung babalikan natin yung few years back, 8 years ago, pwede ko naman sabihin na wala kasi akong 4998. Pero dahil hindi yun yung ginawa kong dahilan, ang ginawa ko, gagawin ko ng paraan para baka magbago yung buhay ko. And ito na ako ngayon. Ito na yung naging result ng decisions ko 8 years ago. Okay? So kasi, alam mo, very critical yung decision making. Kung ano ka ngayon, that's because of the decisions you've made 5 years ago, 10 years ago. Kung ano yung magiging future mo, nakita mo yung Unified. Gusto mo yung Unified. Kaya lang baka marami kang dahilan kaysa sa marami kang pwedeng gawing paraan. Okay? So, ang magiging future mo, depende yan sa ano yung mga decisions na ginagawa mo for the present, in the present. Okay? So, what if pala, yung nangyari sa akin, alam mo, maliban sa nagkaroon ako ng house and lot, okay, ng kotse, nagkaroon ako ng travel, lahat ng travel ng Unified. So, as a matter of fact, the last travel we had was in South Korea, okay? Bago nagkaroon ng COVID, nakapag-travel pa kami, ang sarap, okay? I mean, na-experience ko yung snow, sa Sweden ako, pero iba yung feeling na alam mo yon, walang ibang nakatingin sa'yo, and para kang bata na, alam mo yon, yung snow, ito yung snow, para kang bata na naglalaro na how you wish na mayroong snow sa Pilipinas, ganun nga. So, marami travel, and aside from that, na ako yung nakakapag-travel, kasama ko yung asawa ko, yung sister ko, kasi member din ng Unified yung sister ko. Actually, siya yung top 3. Okay, yung pinsan ko, siya yung top 2. Okay, so kung may pamilya ka, unahin mo yung mga pamilya mo. Kasi kung mayaman ka, mayaman yung buong angkan mo. O, di ba? Saya, ganun siya. So, travel at nakapag-ipon. So, dahil meron akong ipon, okay, nagkaroon ng emergency, nagkaroon pandemic. So, meron kaming pinagkukunan para sa konsumo namin. So, imagine mo may anak kami, okay? So, gatas, diaper, vitamins, mga immunization pa, mahal, okay? Pero ito yung nakasustain, katas ng Unified. So, dahil sa 4998, yan yung binigay. And guys, I am 34 years old right now. And aminin na natin, hindi lahat na ng 34, meron ganyang mga achievements. And alam nyo guys, yung mga kotse ko, pag may nagtatanong sa akin, magkano yung kotse mo? Ang sinasagot ko, 4998. Kasi sa totoo lang, nagsimula lahat sa 4998, yung pagbago ng buhay ko. Ganun siya. So, ang isipin mo, what if mag-succeed ka? Kasi kung isipin natin, 4998, anong negosyo? Ang naiisip mo na 4998 lang kapital. Diba? Pwede ba sari-sari store? Pwede. Kailan mamimili ka? Sari-sari, walang store, or store, walang sari-sari, right? Kasi kulang pa yan sa ref, diba? Kulang pa yan sa paggawa ng pwesto mo, ganun. So, alam mo yun, itatry mo. Ngayon, tutulungan ko kayo paano ba sisimulan yung 4998. Okay? So, gumawa ka ng unlimited na paraan. So, sasakay ka lang ng bus. Kung ano yung bus na nasa inyo, kung taga Iloilo ka, Sires, okay, kung sa Manila, maraming bus dyan, okay? So, bus. So, una, para
para mabuo mo yung 49.8, try mo magbenta. Benta ng laman ng bahay. Kung mamaya baka dodoble-doble na yung TV nyo, okay? Hindi naman nakakadagdag ng income, benta na yan. Okay? So, marami pwede ibenta. Kung hindi kakasya sa pagbebenta, gaya ng ginawa ko, nangutang ako, okay? Hindi masamang mangutang, basta may plano kang magbayad. Okay? Kasi yung mga mayayaman, nangungutang din yan. Kaya lang, yung pinangungutangan nila, dagdag investment, yung mga hindi masyadong mayaman, nangungutang kasi first birthday ng anak, fiesta, Pasko, maraming, alam mo yon, pag expenses, madaling maglabas. Hindi iniisip yung lechon, 5,000, di ba? 3 lechon ng okasyon, dapat nakapag-member na ng Unify. Ang isipin mo, dahil sa 49.8, ano yung pwedeng ibalik? Ito yung pwedeng ibalik. Magbago yung buhay mo, makapag-travel ka, makapag-ipon ka, whatever, okay? Then, pag hindi pa rin sapat na nagbenta, kulang pa, nangutang na, kulang pa din, okay, try mo magsangla. Okay, may alahas ka, lupain, whatever. Okay, isang lang muna, pabantayan mo, mas malamig doon sa pawn shop. Okay, kunin mo na, tubusin mo pag kumita ka na. Kasi kikita ka naman talaga dito. Tamad lang ang hindi kumikita sa Unify. Okay, so ngayon, dahil nagagawan mo na ng paraan, Ma'am Chimi, meron na akong 49.98. Member na ako ng Unify. So, ano ba yan? Paano ba yan? After 6 months, balikan ba kita? Tapos tanungin kita kung, ano ba, tumupo na ba yung pera ko, yung 15,000 ko? Hindi po siya ganon. Okay, kasi, kinaklaro ko po na negosyo ko ito. Dahil negosyo to, ikaw yung manager ng negosyo mo, kailangan mong i-advertise kasi hindi malalaman ng mga kakilala at kapitbahay mo na may ticketing ka pala kung hindi ka hindi ka nag-post, hindi ka nag-inform sa kanila na meron kang ganyang business, okay? So, tulungan mo kami na tulungan ka. So, pag nag-member ka ng Unified, huwag mong hayaan na ibaon natin sa kung saan-saan cabinet yung 49.8 ng membership mo, okay? So, next mo gagawin, you need to learn the business, okay? Kasi hindi ito na, balikan lang after, hindi siya ganun, okay? So, you need to learn the business, huwag kang mag-alala kasi all the trainings are free, okay? Except na lang dun sa mga leaders, na talaga, okay? All the basic trainings are free. Yung pinasan kanina sa inyo ni Lovely, hindi din siya marunong yan noon. Itong ginagawa ko ngayon, hindi rin ako marunong nito noon. Kaya lang tinuruan, okay? So, the training is provided. Ikaw na lang kulang. Okay? So, tuturo sa atin yung ONE, Opportunity for New Entrepreneurs. Ito po ay Opportunity for New Entrepreneurs. Itong ginagawa natin na presentation. Okay? So, tuturuan ka din kung yung technical web tool operation. Ituturo dito kung paano mo ba gagamitin yung web tool mo, yung system mo. Paano ba mag-book ng ticket? Ituro namin sa'yo. Paano ka ba mag-pondo? Ituro namin sa'yo. So, dyan yan, ika-conduct na training. Okay? So, meron din tayong DOT. Dito namin tinuturo kung paano ba, ano ba yung mga ginawa namin para ma-achieve namin yung bahay at lupa, yung kotse, yung travel, at saka nakapag-ipon. So, alam niyo yung maganda sa business, tulungan. Okay? So, we have a teamwork. Huwag kang mag-alala kasi hindi mo gagawin yung negosyo ng mag-isa ka lang. Okay? So, meron kang ka-team. Ganon. Okay? So, meron pa tayong mga skills training. Okay? So, ang term namin dyan is USAP training. So, Unified Skills Assessment Program. So, yung kung ikaw ay mahiyain, huwag kang mag-alala kasi alam namin kung anong gagawin sa'yo para matutunan mo paano gagawin yung business. Okay? So, aside from that, of course, alam ko excited ka na ikwento yung business kasi ang naisip ko ngayon, si tita ko mahilig mag-travel, si ganito mahilig mag-negosyo, ikwento ko sa iyo yung narinig ko. Mga ganun, ako na yung mag-advise, wag ka munang magkwento. Okay? Hanggat hindi ka pa member ng Unified. Hayaan mo muna kami yung gumawa ng aming responsibility sa'yo. Okay? So, ang gagawin mo lang muna, ito. Then, kahit na excited ka na, wag mo muna ikwento kasi sa labas, kung sino yung mga walang alam sa negosyo, sila pa yung negative. Okay? So, sa amin ka makinig kasi kami, kumbaga, nakapunta na kami. Ituturo namin sa'yo paano ka makapunta sa narating namin. Ganun siya. Okay? So, avoid discouragement. Huwag mo muna ipikwento kasi kulang-kulang or sobra-sobra yung maikwento mo. Mamaya, hindi ka talaga mapigilan, magkwento ka sa asawa mo, di ba? Sige, kung hindi ka talaga mapigilan, magkwento ka. Ito yung mga tatandaan mo pag nagkwento ka, pag tinanong ka, kasi excited ka, tinanong ka, may capital ba yan? So, ang sasagot mo, oo. Okay? Sasagot mo siya ng oo. Pag tinanong ka, magkano yung amount? Sagot mo sa kanya, mura lang. Kaya lang. Okay, ganun yung sasabihin mo. Okay? So, pag tinanong ka, network marketing ba yan? Networking ba yan? Tao-tao ba yan? Okay? So, pag tinanong ka ng ganyan, sabihin mo, magbubuk ka ng ticket.
Okay? Huwag kang mag-alala kasi kami yung magsasabi sa kanya kung ano yung network marketing. Okay? So, ganun siya. Then, of course, meron tayong member ka na ng Unified. Ba't mo ba bibilisan? Okay? Yung pang-apat is qualified quickly. Bibilisan mo, hindi kami nagmamadali kasi sa totoo lang, mag-join ka or hindi, kumikita kami. Okay? Yung concern namin, ikaw naman, paano ka kumita? So, paano ba? Kasi ganito siya. Normally, ang pagkakaalam natin, pag sinabing network marketing, kasi pauna-una lang yan, yung nauna siya lang yung kumita. I beg to disagree. Okay? Kasi ako po, nagsimula ako ng May 2012, meron pa pong nauna sa akin kasi nagsimula yung Unified, November 11, 2011, malamang sa malamang yung nag-invite sa akin, mas nauna sa akin, may nag-invite sa kanya, mas nauna. Pero ako yung isa sa nagkaroon ng malaking resulta sa Unified kasi, alam mo yon, hindi totoo yung pauna-una. Ito yung totoong, kung gaano ka nagsipag, you are well, alam mo yon, na equivalent ka na income. Ito yung maganda sa business ng Unified. Kasi, di ba, as nasabi kanina ng nag-present, imagine mo, 49.98, pero the potential income is 2.7 million. Ito yung potential income. Pero, alam mo yon, per month. Ngayon guys, dahil nagkaroon ko ng house and lot, kotse, travel, ipon, sobra pa po sa 2.7 million ang kinita ng 15 mil ko. Okay? So, qualified weekly, kasi bakit? Ganito siya. Every second counts. Ikaw ay nandito ngayon sa Zoom or sa live streaming natin kasi meron pong nagsabi sa'yo na maganda yung Unified. Merong nag-invite sa'yo na manood. Okay? So, ba't nga ba na kailangan magmadali? Ganito siya. Okay? Qualified weekly. Kasi, ito siya yung nag-invite sa'yo. Ang tawag natin dyan, siya yung upline. Okay? Ngayon, bago ka na-invite sa Zoom meeting, sa live streaming natin, meron po siya mga members under sa organization niya. Okay? Ngayon, dahil ikaw ay kailangan mong bilisan. Kasi sa mundo ng network marketing, hindi to pa una-una, pabilisan to. Okay? So, pabilisan. So, dahil ikaw ay mabilis, ngayon or bukas ka kaagad. Nagawa mo na parang yung 14.98, dapat ngayon or bukas. Kasi kung paano tayo mag-decide, alam mo yon, yun yung, sabi ko nga kanina, that's because of the decisions you've made, kung ano yung buhay mo ngayon. So, dapat mong bibilisan yung pag-decide. Bibilisan mo, ngayon or bukas ka kaagad, kasi kung ngayon or bukas ka kaagad, baka dito ka na ilalagay nung nag-invite sa'yo. Okay? So, ngayon, ikaw to, ano ba pangalan mo? Let's say, ikaw si Sheila. Okay, si Sheila. Dahil ikaw ay nag-member na sa Unified, yung maganda niya, tuturuan ka na namin paano mag-book na ticket, everything. Ngayon, ito sila, bago ka na-invite today, okay, meron na silang nakausap sa Zoom din, nung nakaraang buwan, mga past few days, okay, na medyo hindi ganun kabilis mag-decide. Hindi ganun kabilis na gumawa ng paraan ng 14.98. Dahil ngayon ay nagtumawag sa kanya na mag-member na ako, dahil nandyan ka na, alam mo, wala kang choice kundi mabigyan ka ng regalo galing sa taas. Okay? Ang tawag namin dyan ay spillover. Kasi wala siyang choice. Kasi left and right lang yung gagawin niya. Ngayon, dahil nandyan ka, dahil dito nilagay, okay, what if yung isang nilagay sa'yo, dahil ikaw ay mabilis, what if nakabuo ng grupo sa Hong Kong, okay, sa Europe, sa Japan, o kung saan mang lugar, kasi basta abot ng internet connection, pwede. Okay? Ngayon, dahil sa dami niyan, imagine mo ikaw, Sheila, hindi mo naman kilala to, pero nabigay sa'yo kasi ikaw ay mabilis ngayon or bukas ka kagad. Ngayon, di ba, dito, wala ka pang income yan. Kaya lang, di ba ikaw, Sheila, meron ka namang BFF, meron kang kapatid, meron kang mga case system, kaibigan, kamag-anak, kaibigan, kaklase ng high school, katrabaho, yun sila, kami muna yung kakausap sa kanila. Gaya ng sinabi ni Love, di ba? Kami yung magkukwento, pero ikaw yung kikita. Walang problema yun kasi ganun din yung ginawa sa amin noon. Hindi pa kami marunong. Meron nag-back up sa amin. Okay? So, ganun din gagawin namin. Magba-back up kami. Ngayon, nung kinausap namin si best friend mo, okay, yung pinsan mo, yung kapitbahay mo, yung kaklase mo, merong nag-join sa kanila. Dahil may nag-join, ilalagay natin dito sa left side mo. Okay? Si BFF. Ngayon, si BFF, nagustuhan niyang Unified. Alam mo yun, nag-refer din siya ng marami. Tingnan mo ha, nung nag-join si BFF, kami yung kumausap, pero ikaw yung bibigyan ng commission na direct referral 1,000. Okay, meron kang 1,000. Pero take note, dahil ikaw ay mabilis, ngayon or bukas ka kaagad, dahil mabilis ka, diba nagkaroon ka na ng right group, ito yung right group mo, at nalagyan mo ng left, si best friend mo nandyan. So maliban sa 1,000, sabi ng company, pinento kanina ni Love,
meron lang daw isa sa left at isa sa right. Okay? Mag-match yan. Bibigyan ka ng bonus na 1.5. Ibig sabihin, sa isang tao nung nag-join si best friend, meron ka ng automatic na 2.5. Na supposedly ay 1,000 lang kasi isa pa lang naman ang na-refer mo. Right? Pero dahil nga ikaw ay mabilis, ngayon or bukas ka kagad, kaya ka nalagyan ng regalo ng mga tao. Dumami. Tama? Ngayon si best friend, every time na may ma-refer siya, meron din siyang mga 1,000. Pero ikaw, ito ay left, ito ay right, 1.5. Ito ay left, ito ay right, 1.5. Left, right, 1.5, 1.5, 1.5. So marami kang 1.5. Yan yung reward mo dahil ikaw ay nag-qualify quickly. Bibilisan. Kasi yun yung pinakasekreto sa network marketing. Pabilisan to. Okay, ngayon, tingnan mo ha. Ito yung mangyayari kapag ikaw ay nagmadali. Ikaw ay mabilis. Okay? So, yan yung mangyayari sa'yo, Sheila. Yan yung mangyayari sa'yo. Ikaw na nakikinig ngayon. Yan yung mangyayari kung ikaw ay mabilis mag-decide. Okay? So, ngayon, ang tawag dyan, ikaw ay upline. Upline ka nila. Upline ka ng mga tao na to. Ngayon, kung ikaw ay maninindigan sa akin na, kasi katapusin ko na lang yung pandemic ha, bago ako mag-member ng Unified. Kailan pa? Sino bang magsabi kung kailan matatapos yung pandemic? 2022. Now, whereas, how about, habang nagpa-pandemic pa, habang quarantine pa, kumikita ka na. Okay? Mas maganda yon kumikita ka habang naka-quarantine pa. At ito yung best time talaga na mag-member ka kasi yung mga tao ngayon nasa bahay lang. Alam mo yung paulit-ulit ng newsfeed, naghahanap ng extra income. O ikaw ngayon, kumikita ka na pag ikaw ay mabilis. Ngayon, ikaw yung upline. Kaya lang kung manindigan ka after pandemic, 2021, we don't know. 2022, we don't know. So, kung doon ka pa, ganun ka katagal, dito ka na sa ilalim. Pag ikaw na yan, ang tawag sa'yo, downline ka. Pag downline, wala kang benefit sa nangyayari doon sa taas. Pero pag ikaw yung upline, meron kang benefit sa lahat ng ginagawa ng nasa ilalim. Kasi di ba, mag-SMB, yung 1515, merong direct referral, may indirect referral, meron ka pang residual income, yung 10-10, piso-piso, ganun siya. Ngayon, kung ikaw to downline, wala kang pakialam, wala kang benefit sa taas, right? Pag upline ka, lahat ng ginagawa, benefited ka. At ikaw yung pwedeng kumita ng mga pares-pares SMB na 1515. Ngayon, tanong mo sa sarili mo, ano ba yung gusto mo? Downline ka or upline ka? At ako na yung mag-advise sa'yo, dapat upline ka. Kasi kaya kami nandito, kaya kami nagkaroon ng resulta, kasi nagsipag kami at of course, binilisan namin. Okay? So, na-invite ako ng April 2012, last week of April, hindi na ako nakatulog ng 3 nights. Kasi gigil na ako, gusto ko na magbago yung buhay ko. Gusto kong gawin yung Unified. Kasi kung patatagalin mo pa, syempre magtuturo pa kami sa'yo, tuturuan ka, training tayo. Alam mo yon, dapat kumikita ka na, pero nag-iisip ka pa. Walang yumaman ng panay-isip. Okay? Pero lahat ng yumaman nag-decide, gumawa ng decision. Alam mo yon? So big decision para magbago yung buhay. Okay? So yun siya. Actually, yun yung mga gagawin. Ngayon, honestly, ako po, bilang 8 years ako sa Unified, ngayon po, I have 18 accounts. Meaning, 18 times ako naglabas ng 15,000. But actually, hindi optional siya. Okay? Optional siya kung gusto mo lang. Kaya lang, naintindihan ko yung branching out, naintindihan ko yung leveraging. Okay? Ano ba yung leveraging? Branching out. Mas maganda yung, alam mo yon, nag-effort na rin lang ako. Diba? Pag isa lang yung account ko, nag-effort ako, 1,515 lang. Pero kung, alam mo yun, I have 18 accounts, isang effort ko, times 18 agad. Diba? Magkano yun? O pag malagay na natin, 3 accounts. O, isang galawan mo, kumita ka ng 4,500. Pero kung isa lang yung account mo, 1,500 lang. Magkaiba yun. Mas gusto ko yung 4,500 kaysa sa 1,500. Tama? So ngayon, bilang ako ay isa sa mga top earners ng Unified, nandito na rin, alam mo yung, I will take this chance para ikwento ko sa'yo kung ano ba yung pinagkaiba, ano ba yung advantage ng having more than one account kaysa sa isa na yung account. Ano ba yan? Wala pa nga akong 4998. Ngayon, mag-iisip ako kung ano, mas malaki pa pala. Depende yan sa'yo. Kaya lang, ako kasi, ikikwento ko lang sa'yo to para hindi mo ako ma-blame sa susunod na hindi nyo kasi sinabi yan. Kasi ako po, it took me 2 years bago ako nakapagdagdag ng accounts. Kasi hindi ko naintindihan yung multiple accounts. Okay. Ma'am Jimmy, pag isa lang ba yung account? Okay. So, one account. Hindi ba ako yayaman? Yayaman ka. Kasi nung magtutuyos ako, doon ako papunta, payaman ako. Kaya lang, alam mo yon, medyo grabe yung effort mo, pero konti yung balik, hindi siya, mas maganda yung marami times yung balik ng isang effort mo. Okay?
So ngayon, i-compare natin sa usually kasi yung mga members namin, lalo na mga government employed, kapitan sa barko, mga seaman, okay, mga negosyante. Yes, meron kami mga members na ganyan. Mga cooperatives, okay, they are availing unified accounts. Okay, so mga negosyante, mga government employed like mga teachers sa DepEd at saka mga kapulisan, sundalo, they are availing more than one account. So ikikwento ko kung bakit. So usually, nag-a-add yan sila, nag-i-invest sila ng 10 accounts. Okay? So 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita pa ba? 10. Okay. So 10 accounts. Okay. Pag isa lang yung account, the capital is 15 mil. Ano na natin na? 14 na 8. Okay. So 15 mil. Pag 10 yung accounts, okay, the investment is 150,000. Naalala nyo, more capital, the higher the capital, the higher the income. Okay? So ganun din sa network marketing. The higher the capital, the higher the return, the higher the income. So ngayon, ito siya. Yung 10 na kasi yan, pwede kasi yan, may anak ka, okay? So yung asawa mo, lagyan mo rin ng account, okay? Pero I would advise 18 years old and above ang pwede. Okay? Kasi they will enter into an agreement contract. Okay? Magsasign ng agreement. Ngayon, ganito siya. Pwede mong ipamana sa anak mo later on, right? So ito siya. Ngayon, pag isa lang ba yung account, Ma'am Chim, makabook ba ng ticket? Yes, kasi yan yung in-avail mo sa 15 mo. Okay, ngayon, ganito siya. Pag nag-book ka ng ticket, okay, so halimbawa, sa first year mo, member ka ng Unify, sa first year mo, nakapag-book ka ng 100 na tickets. And your markup is 500. So, kumita ka ng 50,000. Hindi na masama, right? Okay. Kaya lang, alam nyo, yung kumita ng residual income, naalala nyo yung residual income, yung early pension, yung ikaw, yung kita mo, galing sa transactions na nasa ilalim. Dahil wala ka pang ilalim, okay? So, lahat ng transactions mo, kumikita nun, yung nag-invite sa'yo. So, siya ang kikita ng 10 pesos times 100 na ticket. So, meron siyang 1,000. Okay? Pero, ito siya ha, kung sana ito yung in-avail mo na account, 10 accounts, pwedeng pangalan sa'yo, pwedeng hati kayo ng asawa mo. Okay? So, ngayon, pag invest mo ng 150,000, actually may balik sa iyo yan, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000. Plus, meron pa tayong mga free products ngayon. Habulin niyo yung promo. Okay, so may balik sa iyo na 9,000. Then, mga 5,000 or 3,000 worth of products. So, merong 30,000 na products. Pwede ibenta, pwede mong gamitin, pwede mong panregalo. Okay, ngayon, nung nag-book ka ng ticket, first year mo sa Unified, hindi ka pa hindi ka nag-refer, hindi mo share yung business, okay, sarili mo lang, nag-book ka ng ticket. Pag ito yung accounts mo, dito ka mag-book ng ticket sa pinakailalim na account. Pag-book mo ng ticket, okay, dahil sa ilalim ang nag-book na tickets, 100 ka tickets times 500 pesos, kumita ka ng pareho lang, 50,000, tama? Kaya lang, may advantage ka dito kasi meron ka 10 accounts, lahat yan, meron silang, kumbaga, royalty income. So, 100 tickets times 10 pesos, 1,000. So, meron tong 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000. So, meron kang 9,000. Sobra ka pa sa bangko kasi yung bangko, promise, hindi siya magbibigay ng 1% per annum. Okay? So, ganun siya. Ngayon, sabi mo, after 1 year, Ma'am Chin, nung nag-post ako sa Facebook, kasi magpo-post ka sa Facebook, meron kang clients na, yung isa, magpabook ng ticket, yung iba naman, paano ba magkaroon ng ganyang business? So, ipakwento mo sa amin kasi kami yung tutulong sa'yo na makwento dun sa mga interesado. Okay, ngayon, pag isa lang yung account, syempre, ito yung best friend mo, join si A, okay, kikita ka ng 1,000. 1,000 lang. Okay? Ngayon, kung ito yung accounts mo, dito natin ilalagay si A sa ilalim ni number 10. Kumita ng 1,000 si number 10, pero ito, makikita din niya indirect referral. So, meron itong 60, 60, 60, 60, 60. So, may 60 na 9. 9 accounts, may 60, 60. What if itong si A, nakapagbuo ng grupo, malaki. So, 100 na members ang nai-refer niya na nag-join. Okay. So, 100,000 ang kikita ni A. Ngayon, ikaw naman, dahil isa na yung account mo, 100 times 60. So, kumita ka ng 6,000. 6,000 lang talaga kasi isa lang yung account mo. Ngayon, kung ito dito, ito yung accounts mo, nangyari dito nakapagbuo ng grupong malaki. Si A. Okay? So, 100. Si A ang kikita ng 100,000. Kumusta yung 10 accounts mo?
100 na tao under sa organization ni A times 60, 6,000. So, hindi lang isa kasi 10 yung account mo. So, may 6,000, 6,000. So, 60,000 lahat. So, malapit na bumalik yung 150,000 mo. Plus, meron ka pang sarili mong ticketing, of course. Okay? So, ngayon, what if, alam mo, meron na namang isa. O, dito si B, nakabuo ng grupo si B. Okay? Kumita ka na naman ng 6,000. Dito si B, nakabuo ng grupo si B. O, kumita ka na naman another 60,000 indirect referral. Right? So, what if, syempre, nag-avail ng system, gagamitin yung system. Nag-book ng ticket, nagra-remit, naglo-load, okay? Nagbabayad ng bills. Every time na nagbabayad sila ng bills, kumikita ka pero isa lang yung account. So what if itong 202 katao na to, after 2 years, nabuo yan, nagbo-book ng ticket, 200 na lang, 200, isa na lang ka-ticket. So meron kang 2,000. Right? Pero kung dito, yung 200 katao, nagbo-book ng ticket, isa na lang, okay, 200 times 10 pesos, so 2,000. Pero dahil 10 yung account mo, kumikita ka ng 20,000 lahat. Ganon yung pinagkaiba. Ngayon, kung ito yung account mo, isa yung account, ngayon kumita ka na ng 150,000 kasi na left and right na yan. Tama? Meron ka ng 150,000. Sabi mo ngayon, Ma'am Chim, gusto ko na magdagdag ng accounts para ma-enjoy ko na yung sabi mo na mas maganda yung 3,000 kaysa sa 1,500. Mas maganda yung 4,500 kaysa sa 1,500. Ngayon, pag sinabi mo na sa akin, alam mo, mag-iisip tayo kung saan ka magpapa-under. Kasi hindi po pwede na aalisin dyan kasi lang ikaw dyan. No. Ibig sabihin, downline ka na ng downline mo. So, pwedeng dito ka na. Pero every time na meron silang transactions, meron silang mga members na bago, isa lang kumikita kasi dito ka pa nagdagdag. Whereas dito, okay, nakaposition ka na right away. Pag the moment na nabuo na yung grupo ni Ian sa ni B, pwede ka nang umakyat dito, dagdag ka ng another account, 11 account. Okay, kikita ka ng 1,000 plus 2,500. Okay? Then ito may 60-60 pa. So dito makabuild ka ulit ng grupo ng C at saka D. Okay, kikita dito ng 1,500. Kumikita dito si number 10 ng 1,500. Kumikita yung account number 9 mo ng another 1,500. So 1 plus 1 equals 4,500. Dito naman, 1 plus 1 equals 1,500. So, kaya yan yung dahilan, kaya kami more than one account. Okay, we have 18 accounts. Sabi ko kanina, 18 yung accounts. So, some of the accounts ay pangalan ng mama ko before siya nag-retire. Okay, noong 2016. Okay, so meron siyang 3 accounts and she is one of the top earners na rin. Imagine, 64 years old, pero top earner ng Unified Products and Services. So, actually, yun na yung buong presentation ng Unified. Sana meron kayong naintindihan. And of course, alam ko meron kayong mga katanungan, lalo na yung mga first-timer na first time nilang narinig na anong meron sa Unified. Okay? Andiyan ba Sir Erven? Yes, Ma'am Chi. So, I cannot open my camera because the host has disabled it. Sige. Ano ba yun? Sige, magsasagot ako ng mga katanungan, okay? Para kung yan na rin yung tanong mo, at least, alam mo na yung sagot. Sige, yes. ano yung questions nila? Meron tayong mga questions pero nag-pick lang po ako ng 3, Ma'am Chim. Okay? So, okay. Ito yung 3 na parang pare-pareho lang yung mga katanungan. So, number 1 question, Ma'am, pag may 4998 na ako, saan ko po ibibigay ang pera tsaka pwede na ba akong mag-book ng 4998? Ay ng ticket sa 4998 na yon. Okay, sige. Thank you for that question. So yung question is, pag meron ng 4998, paano siya maging member? Okay, so di ba po, pag nabuo mo na yung 4998 mo, merong nag-invite sa'yo. It can be kapitbahay mo, kaibigan mo. So member siya ng Unified. So, kontakin mo siya para mabigyan ka ng mga options. So, usually, yung options natin para mabayad yung 4998, kasi hindi yan papunta sa amin, papunta yan sa company. Para makarating yan sa company, para mabigyan kayo ng codes for the encoding, para may pangalan ka na sa system na totoong member ka ng Unified at makapag-book ka ng ticket at ma-enjoy mo lahat ng services na meron sa Unified.
pwede ka mag-deposit sa bank accounts ng company. So we have BDO, UCPB, and Security Bank, okay? Then, aside from that, meron kasi mga lugar na walang mga ganong bangko, okay? So, tuturuan ka nang nag-invite sa'yo, pwede yan siyang Cebuana, okay? Or may office, kung may office na malapit sa inyo. So, we have offices, okay? So, sa Cebu, we have also in Davao, yung main office kasi sa Quezon City, so pwede doon. Okay? So, magpa-guide tayo para alam natin na paano yung bayad makarating para mabigyan kayo ng codes. Ngayon, yung follow-up question, yung 4998, kasi ganun din yung tanong ko before nung nagsisimula ako. Ma'am, yung 4998 ko ba, pondo na ba yon? Nakabook na ba ako ng ticket? So, ikaklaro ko po yung 4998 po natin, okay, mini franchise na bayad yon. Membership, okay, lifetime membership. Meaning, para siyang cellphone. Nung bumili ka ng cellphone, wala namang nag-provide sa'yo ng load. Ikaw yung magpo-provide para makatawag ka, magamit mo yung cellphone mo. Ikaw yung magpapaload. Ganon din sa system ng Unified. Yung 4998 natin, enrollment, paunang bayad, membership. Meaning, yung pondo, kailangan kang magpondo para makatransact ka ng mga services. Kaya lang yung pondo natin, walang quota, okay? So, pwedeng halimbawa, yung 4998 lang muna yung i-provide mo. But, syempre, kung magkaroon ka na ng mga transactions, you need to provide an e-cash. E-cash yung tawag natin sa fund. So pagpasok mo, pag avail mo pala ng 4998, wala pa yung pondo, zero pa yung laman ng e-cash. Okay? But do not worry kasi hindi naman mawawala yung account mo. Hindi siya mag-expire. Okay? Wala siyang maintaining balance. Wala siyang quota. Ganun siya. Okay? So, okay na ba yung sagot? Nasagot sana yung tanong. Sana yung next question natin. Ayan, so number 2 question, ito po. Paano yung funding? Saan po magpopondo ng e-cash? Okay. So, syempre, pag mag-fund ka na ng e-cash, okay, so ito yung mga options mo. Yun pa rin yung bank. Pwede mag-online transfer dun sa mga nabanggit ko na bank. Okay? BDO, UCPB, Security Bank. Bibigyan ka namin ng bank details ng company. Okay? Then, pwede rin na talagang sadyain mo yung bangko. The usual na deposit. So, magde-deposit ka din. Tuturuan ka namin, meron tayong gagawin para yung dineposit mo, mapunta na siya sa e-cash mo. Tawag namin doon, fund request. So, yun yung una, bank. Okay? So, pangalawa, pwede sa mga offices, sa head office natin sa QC, sa Davao, meron tayong office, meron tayong mga hub franchise sa Pagadian, meron tayong mga corporate offices sa Davao, sa Butuan, sa Cebu, okay? Kung wala naman, okay, so pwede tayong mag-fund e-cash to e-cash, okay? Member to member. Kung halimbawa, meron kasing mga gano'n na sumobra yung e-cash niya, o gusto niya napalitan ng cash, o internal agreement na ninyo na mapadala sa'yo yung e-cash, okay, yung fund, then mabayad mo sa kanya yung pera, okay? Then, pwede rin Cebuana, okay, pwede tayo mag-fund through Cebuana. So, remittance ni Cebuana yun, i-claim mo sa system mo. So, don't worry kasi meron tayong technical training for that. So, tuturuan namin kayo kung paano ba na yung pinadala ko sa Cebuana, paano mag-claim ka sa system mo. And then, halimbawa, mga nasa abroad, okay, pwede rin yun, payout natin yun. So, may gustong, usually kasi, ganon, halimbawa, may transaction ka, OFW, paano yan? Nasa Dubai ako, paano ko padala yung pera? So, pwede mong i-suggest na, padala mo na lang sa partners namin para hindi na ako lalabas, ma-claim ko na lang sa system, payout ko sa system. So, si Western Union, partner natin yan, ma-claim sa system. Western Union, iRemit, Transpass, NYBP, ano pa ba? MoneyGram. So kung doon sila napadala, pwede mo ma-claim sa system mo. So kahit hating gabi, okay, pwede mo ma-claim. Kasi ano na siya, meron ka ng system online lang, internet lang at saka cellphone, pwede na. Okay? So that's it. Yes. So ano pa ba question nila? Yeah, so meron pa last question. Gusto ko po i-avail yung 150,000 for 10 accounts. Kaso 75,000 lang yung meron ako ngayon. Pwede ba 'yon? Paano yes, yun? of course, pwede. So ngayon, ma'am,
ito talaga, actually, sabi ko nga kanina, I have 18 accounts. So, pwedeng luwag pa sa 10. So, maganda naman talaga kung yung 150,000, pero gaya ng question mo, gusto mo yung 150,000 pero 75,000 lang yung kaya ko ngayon. So that is 5 accounts. Pwede po na 5 accounts hanggang dito lang muna. Okay? So pag 5 accounts po, so babalikan ka ng 4,000 direct referral, tapos 60, 60, 60, apat na 60, tatlong 60, dalawang 60. Okay? Plus, okay, pag magkaroon ka ng referral, dito natin ilalagay kasi yung pinakailalim muna yung pakikitain natin. Okay? Then pag may transactions ka, dito ka magta-transact para itong apat na accounts mo kikita ng residual income. Yung 10 piso, 10, 10, gano'n. 25. Okay? Ngayon, pag meron kang referral, dito muna natin ilalagay si A, dito natin ilalagay si B para mag-SMB ka dyan. Okay? Then, by that time, Ma'am Chi, meron akong, gusto ko kasi, di ba, buuin yung 10 accounts. Okay? So, meron na ako ulit pera. So, saan ko ba idudugtong yung pang-6, pang-7, pang-8? Okay? So, mag-uusap tayo niyan, depende sa situation dito. For halimbawa, hindi pa sila ganun ka-solid. So, pwede natin na, mamimili tayo kasi, mag-a-advise kami kung saan the best ilagay yung pang-additional accounts mo. Okay? Kasi hindi naman, it doesn't mean naman na ngayon ka nag-member, dapat mabuo mo na agad. No, pwede naman na additional. Pero of course, gaya na nabanggit ko kanina, mas advantageous yung naka-position ka na right away ng more than one accounts kaysa sa kumikilos ka tapos isa lang ang kumikita. Okay? So same effort, magkaiba yung result. Okay, ganun siya. Okay? So that's it. So sana meron kayo na-inspire kayo sa mga kwento namin na nabago yung buhay namin. So again, I am Chimiglen Labuenhanda. I'm from Jensen. Kung ano yung naggawa sa amin ng Unified, masarap talaga at masaya kami na ikaw rin ay isa na naman sa mga matulungan namin sa Unified. So excited kami na makasama ka namin. Okay? Sooner or later. Tandaan mo, qualify quickly, ngayon or bukas ka kaagad. Kasi sa moment na to, hindi natin alam, meron ding iba na nasa isip mo, kaibigan mo, na kinikwentuhan na rin ng iba. O, mas maganda, ikaw na yung maging, kumbaga, ikaw yung maging sponsor, sa'yo mapupunta yung commission, sa'yo mapupunta yung kinita. Okay? So that's it. So, Arven? Yes, grabe! Thank you, Ma'am Chimi Labuenhanda. Very, very inspiring yung naging result doing unified products and services for 8 years. At ang napakaganda doon kasi, alam mo yon, this kind of opportunity really helps a lot, especially sa mga members po ng unified products and services during the pandemic. Okay, kasi nag-start yung pandemic March, April, May, June, hanggang ngayon hindi natin alam kung hanggang kailan siya. Pero because of this business, unified products and services, talagang consistent po, okay, na kumikita yung mga member. So be one of us, be unified. Okay? So I'm sure marami pa kayong mga dagdag na tanong, okay? I'm sure marami pa kayong gustong itanong, pero alam ko yung nag-invite sa inyo, alam din nila yung sagot doon sa mga katanungan ninyo, okay? And grabe, I just want to take this opportunity. Service ko ini. Pasalamatan yung Erilink sugabos na ano yan. okay, yung nagdala sa akin sa business. Wala na talaga yan. Oh, yan. Sino yan? Okay, yung tao po na nag-guide sa akin, yung datong classmate, grabe. Isa din sa mga Millionaires Club member ng Unified Products and Services, Ma'am Casey Revilla Natividad. So, I'm very grateful and I'm very thankful na na-invite niya po ako sa ganitong opportunity. So, ikaw na nandito ngayon, ikaw na nakikinig ngayon, ikaw na nakapakinig sa ganito kagandang opportunity, ma'am, magpasalamat ka. Dahil sa dinami-dami ng kakilala nag-invite sa'yo. Yan. Ikaw yung Ibuktak nandito. mo na lang, PC. Guys, yun Tapos lang po. number. Puntahan nyo na or kausapin nyo yung nag-invite sa inyo para sa mga dagdag kaalaman pertaining to Unified Products and Services. Once again, my name is Irvin Ramirez, Unified Ambassador. Good morning!